Ang larawang ito ay kuha ng totoong Mars rover direkta sa ibabaw ng Mars. At kung titingnang mabuti ang kanang bahagi ng larawan, mapapansin mo ang isang kakaibang bagay na kahina-hina lang kahawig ng isang dome o bahagi ng isang estruktura. Pero ano nga ba ito? Posible kaya na may nakatira doon? Mas detalyadong pag-aaralan pa ang bahaging ito. Posibleng malapit na nating malaman kung ano talaga ang naroon. Ang mga ganitong bagay ang dahilan kung bakit nakakakilabot at kapana-panabik ang mga totoong larawan ng Mars. Narito ang isa pang totoong larawang ipinadala ng rover sa Mars mula sa ibabaw ng pulang planeta. Sa gitna ng maraming nagkalat na mga bato, kapag nilakihan mo ang larawan, biglang lumilitaw ang mga hugis na kahawig ng isang muka. At mukhang ito ay parang mga labi ng isang higanteng estatwa na kalahating nakabaon sa ilalim ng buhangin ng Mars. At dito lumilitaw ang tanong, ito ba ay gawa-gawa lang ng ating imahinasyon o talagang may mga bagay sa Mars na masyadong kahawig ng gawa ng tao? Sa larawang ito ng Mars, mapapansin ang kakaibang tatsulok na bato. Mukha itong parang may sinadyang maglagay nito dito bilang palatandaan o tagapahiwatig. Sa pananaw ng siyensya, malamang nagkataon lang ito. Pero aminin mo, mukhang kakaiba talaga ito para sa isang simpleng random na bato. At itong bagay na ito, nakuha ng totoong Mars rover ay hindi na lang basta bato kundi parang isang sinaunang helmet. At ang mga hugis nito ay sobrang pantay at pamilyar na sandali mong makakalimutan na hindi ito props mula sa pelikula kundi totoong ibabaw ng Mars. Habang sinusuri ang libu-libong mga hilaw na larawan ng Mars na inilalabas sa publiko ng iba't ibang misyon ng NASA, napansin natin ang isa pang nakakaintrigang imahe. Makikita rito ang kakaibang bakas na parang natirang bahagi ng sulat o inskripsyon. Parang dati ay may mga simbolo o letra rito, ngunit ang panahon, mga bagyong buhangin at pagguho ay halos tuluyang nabura sa mga ito. Ang pinaka nakakatawa, maaaring basahin ang mga natitirang bakas bilang hay. Nagkataon lang ba ito? O baka sinusubukan lang ng utak natin makahanap ng pamilya na hugis kahit wala naman talaga. Sa loob ng 30 taon, milyon-milyong totoong larawan ng Mars ang nakuha ng tao. Ang mga larawang ito ay kuha ng mga orbitang istasyon, satellite at mga Mars rover na gumagana mismo sa ibabaw ng planeta. Madalas, nakakakita ang mga tao ng kakaibang bagay, misteryosong silweta, muka at hugis sa mga larawan tila kahawig ng artipisyal na bagay. Noon, inakala ng mga tao na ang pulang tuldok sa langit ay Diyos ng digmaan. Pagkaraan ng pag-imbento ng teleskopyo, naging malinaw na ito ay hiwalay na planeta. Noong 1890 ang astronomong si Giovanni Schiaparelli ay gumuhit ng mapa ng Mars kung saan minarkahan niya ang mga misteryosong linya na kahawig ng mga kanal. Marami noon ang nagpasya na ang mga estrukturang ito ay gawa ng tao. At ang pinaka nakakagulat dito ang mga 60 hanggang 70 taon lang ang nakalipas, halos walang ideya ang sangkatauhan kung ano talaga ang itsura ng ibabaw ng Mars kapag malapitan. Mas marami na tayong alam sa Mars kaysa sa ilang bahagi ng sahig ng karagatan ng daigdig. Isang modernong satellite lang na umiikot sa paligid ng Mars sa ngayon ay nakagawa na ng milyon-milyong totoong larawan ng planeta. Trahedya ang naging wakas ng unang misyon ng sangkatauhan sa Mars. Ang interplanetaryong istasyong Soviet ay dapat magtungo sa pulang planeta. Dahil sa aksidente ng raketa, nawasak ang aparato sa atmosfera ng daigdig. Ang sumunod na misyon ay nabigo rin. Pagkatapos, isa pa. At pagkatapos lamang ng ilang mga pagtatangka, noong 1965 ang sasakyang Mariner 4 ay unang nakalapit sa Mars at nakapagpadala ng totoong mga larawan mula sa malapitang distansya. Humigit kumulang 20 larawan ang nakuha. Maging ang mga larawang ito ay naging makasaysayan. Sa totoo lang, para sa maraming tao, naging malaking pagkadismaya ang mga ito.
Sa halip ng mga kanal, lungsod at bakas ng sibilisasyon, nakita ng sangkatauhan ang tigang na mga disyerto, mga bunganga at patay na batong kapatagan. Mabilis na nawawala ang pag-asa na may matalinong buhay sa Mars. Ganito ang nangyari hanggang 1,977 hanggang sa 1 litrato ang nagbago ng lahat. Noong 1,976 nagpadala tayo ng 2 misyon papuntang Mars. Viking 1 at Viking 2. Bawat sasakyan ay binubuo ng orbiter na satellite at landing module na siyang mag-aaral ng ibabaw ng planeta mismo sa Mars. Sa panahon ng mga misyong ito, 10,000 totoong larawan ng ibabaw ng pulang planeta ang nakunan. Ngayon, mabilis sinusuri ng AI ang ganitong mga larawan. Pero noong dekada, 70 mano-mano ang lahat ng ito. Literal na nakaupo ang mga tao na may mga magnifying glass at ilang oras na pinag-aaralan ng mga larawan para maghanap ng ligtas na lapagan ng sasakyan. Habang tinitingnan ang isa na namang larawan ng Mars na may numerong 36A73, napansin ng isa sa mga empleyado ang isang kakaibang bagay. Isa itong muka. Ang napakalaking anyo na may habang ilang kilometro ay talaga namang kahawig ng muka ng tao. Sa larawan, malinaw na makikita ang mga mata, ilong at bibig. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nakita ng sangkatauhan sa ibang planeta ang isang bagay na sobrang kahawig ng anyo ng tao. Hindi na nakapagtataka na agad lumabas sa dyaryo ang larawang ito at nagdulot ng pandaigdigang sensasyon. Pero makalipas ang ilang araw, nagdaos ng press conference ang NASA at inihayag na wala namang muka sa Mars. Ayon sa opisyal na bersyon, isa lang itong karaniwang optical illusion na dulot ng ilaw at mga anino. Sinabi rin ng mga kinatawan ng ahensya na may isa pang larawan mula sa parehong anggulo, ngunit di umano'y wala namang makikitang mukha ron. At mula sa sandaling yon, nagsimulang lumitaw ang 12-12 ng mga teora. Nagkataon lang ba ito? Pagkakamali lang ba ito o may isang talagang ayaw mag-udyok ng interes sa paksang ito? Ang kwento ng mukha sa Mars ang nagbukas ng kahon ni Pandora para sa mga ufologist, mananaliksik at mga teorista ng konspirasyon sa buong mundo. Sinimulan ng mga tao pag-aralan ang mga kalapit na bagay sa mga litrato. Sa daigdig, bihirang makakita ng malalaking estatwa sa gitna ng kawalan. Karaniwan, may mga iba pang mga gusali, mga kompleks at mga arkitekturang bagay na malapit dito. Halimbawa, malapit sa Egyptiong Sphinx ay may mga piramide at mga labi ng sinaunang mga gusali. Ang Stonehenge ay bahagi rin ng mas malaking kompleks. Dahil dito, napansin ng ilang mananaliksik ang mga kalapit na burol at bundok sa Mars, iniisip na maaring guho ito ng sinaunang lungsod. Mas kawili-wili ang hitsura ng iba pang totoong mga larawan ng Mars na natagpuan sa mga raw na satellite images. Halimbawa, may mga kakaibang linya at estruktura na kahawig ng mga nasa daigdig, mukhang labi ng sinaunang pamayanan. Habang mas maraming tao ang nag-uusap, lalo ring lumalakas ang interes sa tinatawag na muka sa Mars. Sa isang punto, sumali sa talakayan si Errol Torun. Siya ay nagtrabaho sa larangan ng satellite reconnaissance at nagsagawa ng pagsusuri ng mga larawan para sa industriya ng depensa. Trabaho niya ang maghanap ng mga nakatagong bagay at estruktura sa mga larawan ng teritoryo ng posibleng kalaban. Pagkatapos pag-aralan ang mga larawan ng Mars, hayagan niyang sinabi na ang ilang mga bagay ay talagang mukhang hindi likas. At lalo lang nitong pinatindi ang interes ng publiko. Makaraan ng ilang taon, nagpasya ang isang grupo ng mahilig hanapin ang ikalawang larawan na binanggit ng NASA. Sinimulan nilang suriin ang mga archive, katalogo at lumang datos ng misyon. Ngunit ang larawan na di umano'y magpapatunay na hindi totoo ang muka ay hindi pa rin nila natagpuan. May nakita pa silang ibang larawan at itong larawang ito ang nagdulot ng mas malakas na epekto. Sa bagong larawan, mas malinaw pang nakita ang muka sa Mars.
Dito, makikita mo na ang hugis ng ilong, mga hukay ng mata at bibig. Pagkalatala ng larawan, nagsimula ang matinding usap-usapan tungkol sa paksa. Sinimulan ng mga eksperto sa pagproseso ng larawan ang paggamit ng iba't ibang paraan para mapaganda ang kalidad ng larawan. Naglalatala ang mga tao ng mga resulta, ikinukumpara ang mga bersyon ng larawan at sinusubukang maintindihan kung ano talaga ang nasa ibabaw ng Mars. Doon nagsimulang magka-interes si Richard Hoagland, ang kilalang mamamahayag sa kwentong ito. Nagdao si Hoagland ng pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng NASA at ipinakita ang resulta ng sariling pagsusuri ng larawan. Pagkatapos, hiniling niyang muling kunan ng larawan ang misteryosong bahagi. Nanindigan pa rin ang mga siyentipiko, sinabing laro lang ng liwanag at anino ito. Walang saysay ang muling pagkuha ng mga larawan. Gayunpaman, hindi sumuko si Hoagland. Sa loob ng maraming taon, pinalaganap niya ang interes sa paksang ito sa pamamagitan ng libro, panayam at palabas sa telebisyon. Pagkalipas ng 2 dekada, nagbunga rin ito. Noong 1973, muling nagpadala ang NASA ng sasakyang pangkalawakan papuntang Mars. Sa una, hindi pa nila planong lagyan ito ng malakas na kamera. Pangunahing layunin ng misyon ay mangalap ng siyentipikong datos. Nang malaman ito ni Hoagland, pinakilos niya ang kanyang madla. Marami ang nagsimulang magpadala ng mga liham ng maramihan, tumawag at igiit na lagyan ito ng makabagong kamera para kuhanan ng larawan ang ibabaw ng Mars. Sa huli, pumayag din ang NASA. Ngunit may hindi inaasang nangyari. Ang aparato na kilala bilang tagamasid ng Mars ay tumigil sa pakikipag-ugnayan 3 araw bago ito lumapit sa planeta. Nawala ang komunikasyon at lalo lang nitong pinatindi ang interes ng publiko. Lalo na nang malaman na bago ang sakuna, nag-organisa ang NASA ng teledebate kay Hoagland tungkol sa mukha sa Mars. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, tuluyan na naging pandaigdigang sensasyon ang paksa. Ang susunod na malaking misyon ay naganap lamang noong 1977. Nagpadala sila ng istasyon na Mars Glover CWR papuntang Mars. Sa una, hindi naman plano ng NASA na kunan ng litrato ang muka. Pero masyadong malakas ang pressure mula sa publiko. Sa gitna ng dagsa ng libu-libong kahilingan, napilitan ng ahensya na ipadala ang aparato sa tamang lugar. Noong 1979 sa wakas ay ipinakita sa mundo ang mga bagong totoong larawan ng bahaging ito ng Mars. Para sa marami, kahina-hinala ang sobrang baba ng kalidad ng larawan. Dahil dito, lumitaw ang mga bagong paratang na matindi raw na edit ang mga larawan bago ito inilatala. Sa totoo lang, kaya hanggang ngayon, marami pa ring nagtatanong, bakit sa ibang larawan ng Mars ay asol ang langit at sa iba naman ay pula o dilaw? Totoo, lahat ito ay nakadepende sa pagpoproseso. Ibang-iba talaga ang hitsura ng mga hilaw na larawang kuha ng rover sa Mars. Pagkatapos, gumagamit ang mga espesyalista ng filter at kalibrasyon para mas mapalapit ang larawan sa totoong itsura ng ibabaw ng Mars sa mata ng tao. Halimbawa, isang bersyon ang nagpapakita ng totoong kulay ng ibabaw ng Mars at ang isa naman ay kung paano makikita ang Mars kung naliliwanagan ito gaya sa daigdig. Ganoon din ang nangyayari sa satellite images. Noong una, karamihan ay itim at puti muna ginagawa at saka nilalagyan ng kulay gamit espesyal na algorithm. Ganito, halimbawa, ang itsura ng sikat na mukha sa Mars sa totoong hindi pa na-edit na larawan mula sa satellite. Kuha ito noong 2011. Ganito na ang hitsura ng bahaging ito matapos maproseso. Sa pagdaan ng panahon, napagkasunduan ng karamihan sa siyentipiko na ang mukha sa Mars ay isang optical na ilusyon lang based sa bagong larawan at pag-aaral. Kapansin-pansin lang ang mukha kapag tama ang pag-iilaw at tinatawag itong pareidolia. Ang utak natin ay likas na tumutukoy agad ng mga mukha at pamilya na hugis. Dahil dito, halos araw-araw ay may mga bagong totoong larawan ng Mars na lumalabas sa internet kung saan muling nakakakita ang mga tao ng mga mukha, estatwa at misteryosong mga bagay. Halimbawa, ang batong ito ay parang ulo ng tao na nakalitaw mula sa buhangin. At ang bagay na ito ay mukhang bahagi ng isang sinaunang estatwa ng Ehipto. Narito ang isa pang larawan mula sa ibabaw ng Mars na ipinadala ng rover sa Mars. At muli, isang hugis na parang ulo.
Ang batong ito ay kahawig ng nilalang na naging bato. Ulo ng dambuhalang butiki, kalahating nakalibing sa buhangin. Napakaraming ganitong mga larawan. At gayon pa man, may ilang mga larawan na talagang mapapaisip ka. Halimbawa, ang sikat na larawan ng pintuan sa Mars na kuha noong 2023 ay nagdulot ng malaking ingay sa buong mundo. Marami ang naniwalang ito ay pasukan sa isang estrukturang nasa ilalim ng lupa. Pero kung tititigan mong mabuti at palalakihin ang orihinal na larawan, makikita mo na isa lang itong karaniwang bitak sa bato na nabuo matapos ang pagguho ng mga bato o lindol sa Mars. Kahit na syempre, mukhang kamangha-mangha talaga ito. Nagustuhan mo ba ang video? I-share kung anong naisip ninyo dito. Kung gusto niya ng karugtong, mag-like lang. Mas maraming likes, mas mabilis lalabas ang bagong exciting na video.